Maganda yung term, someone is pushing. Ang ibig sabihin, iilang tao lang ang nagpo-push sa mga katulad nga ni Martin Romualdez. Sabihin na natin, pati si Sara Duterte na tumakbo bilang presidente. Kung naaalala niyo po, balikan natin. Nasaan ba ako noon? Nasa Cavite ata ako noon. Yung tipong bigla na lang na may napakalaking clamor ng mga kababayan natin para tumakbo si Pinoy. Yun po, ganun po, hindi yung iilang grupo, iilang individual ang nagpo-push sa mga katulad nga nito para tumakbong presidente. Katulad nga ng sinabi ng isang idolo natin sa social media, huwag nyo naman pong bilugin kasi ang ulo. Minsan masisisi talaga yung mga nasa paligid ng mga ganitong klaseng tao. Katulad ni Martin Romualdez at ni Sara Duterte. Yung mga taong nasa paligid nila, minsan talaga dapat nating sisihin din dahil binibilog ang kanilang ulo na kuno ay kaya nilang maging presidente. Pinaniniwala na kaya nilang maging presidente. Lalo na po yung tambaluslos na nasa Davao, na taga Davao. Pero totoo sabi ni Amy Marcos, Senator Amy Marcos says, someone is pushing Speaker Romualdez. Yan po ang nangyayari. Someone, hindi buong bansa, hindi clamor ng mga kababayan natin. Kahit yung nangyari kay Digong, ilang individual, ilang grupo lang ang nagpo-push ng panahon na yon. Pero walang clamor. At ano ang ginamit, alam na natin. Kung bakit kahit papano ay nakalusot. Kung bakit nanalo. Alam natin ang kanilang makinarya na ginamit. Kasinungalingan, trolls, troll farms, napakaraming troll handlers na kumikita ng limpak-limpak. Yun naman Ito, sabi ni Amy Marcos, si Martin okay naman Di ko maintindihan sino ang kumukwerdas dyan. Di ko maintindihan kasi parang pabanding-banding lang si Martin pero iba na pala. Bakit ganito? Siguro may tumutulak dyan, may umuudyok. Biglang nagkakaganito na at nagugulat naman ako. So ibig sabihin may individual, malaking tao na umuudyok. At yun nga, binibilog ang ulo at pinaniniwala ang sarili na kaya niyang maging presidente. Uulitin ko, ganun din po ang nangyayari kay Sara Duterte. You see, ngayon pa lang kumikilos na itong mga ulupong na ito. Ganun po katindi. Okay? At minsan nga may nabasa tayo na dapat daw tapatan ng oposisyon na ngayon pa lang daw ay kumilos na rin. Mukhang hindi tama Okay? Mukhang hindi tama. Dahil sana sa mga panahong ito ay nagtatrabaho ng maayos itong mga nasa pwesto na ito. Lalo na po yung DepEd Secretary na walang kinahihinatnan, walang matinong programa para sa ikatataas ng kalidad ng edukasyon dito sa atin. Grabe,